Napansin mo ba na habang mas marami kang sinasabi, lalo kang parang lumiit? At ang pinakamasaklap, hindi mo pa namamalayan habang tuloy-tuloy kang naglalabas ng mga hinanakit, struggle at kahinaan mo. Alam mo ba kung anong ginagawa ng utak mo? Lahat ng sinasabi mo, tinatandaan niya at pinaniniwalaan. Panahon na para magising ka. Sa bawat salitang nabibitawan mo, inuulit-ulit mo lang ang buhay na lagi mong kinaiinisan. Panahon na para manahimik, para sa wakas ay makausad ka. At hindi ito tungkol sa pagbattle ng damdamin o pagbawal mong maglabas ng sama ng loob. Ang punto dito ay huwag mong ibinibigay ang kapangyarihan mo sa bawat kausap mo. Gusto ko lang maintindihan mo. Tuwing hindi ka tumitigil sa kakasalita, pagdahilan o paglalaro ng biktima, sarili mo ang sinasaktan mo. And kailangan na yang matigil. Ngayon, ibabahagi ko ang 13 stoic na aral para matutunan mong tumahimik sa tamang oras. Dahil alam na alam ng mga stoic, ang katahimikan ay tanda ng lakas. Sabi nga nila, ang marunong sa salita, marunong sa tadhana. At kung gagawin mo yung mga ibabahagi ko ngayong araw, titigil ka sa pagsasalita mula sa sugat mo at magsisimula kang mamuhay na may kapangyarihan. Iiwan mo na ang role ng biktima, panghabang buhay. Handa ka na ba? Simulan na natin. Pero bago tayo magsimula, ibabahagi ko muna ang kwento ni Isabel. Promise, hindi ito typical na comeback story. Sa simula, wala kang makikitang inspiring. Pero maghintay ka dahil yung twist nito dadalhin mo buong araw. Si Isabel, 34, may kakaibang talento. Ang ikwento lahat ng nangyayari sa kanya. Lahat, mula away ng jowa, grocery list, hanggang sa feeling niya guguho ang mundo, walang filter. Tuwing may masakit, nilalabas niya agad. Para bang sa kakasalita, pakiramdam niya nakaka-move on siya. At oo, sa una, parang gumana. Pinakikinggan siya ng mga kaibigan. Sumisikat siya sa social media sa mga post na, hindi ko na kaya, o everything happens for a reason. Sagot ng tao, mga puso, fire emojis, puro suporta. Inisip ni Isabel na totoo siya. Pinoproseso niya ang emosyon niya. Pero sa totoo lang, stuck na stuck siya. Isang araw, nagsabi ang best friend niyang si Clara nang mas masakit pa sa kahit anong breakup. Isa, ayokong sabihin to, pero parang ginugusto mo talagang masaktan. Sa dami mong kwento tungkol sa problema mo, di ko tuloy alam kung gusto mo bang umahon o gustong manatili dyan. Boom! Tahimik. Wala siyang nasabi, pero nung gabing yon, mag-isa siya, magdamag, patay ilaw, naka-airplane mode ang phone. May naalala siyang quote, matagal niya nang nabasa, pero ngayon lang niya naintindihan. Habang mas pinag-uusapan mo ang sugat, mas mahirap gumaling. Lumipas ang ilang araw, tumigil si Isabel sa pag-post. Pati sa WhatsApp groups, hindi na siya nauunang mag-reply. Nagtataka mga tao kung may problema ba, pero ang totoo, ngayon lang nagsisimula lahat. Ngayon lang niya pinoproseso ng tahimik. Nararamdaman na hindi na kailangan ilabas lahat ng detalye. Nilalabanan niya ang sakit, pero hindi na niya ito kinukwentuhan o pinapakain ng salita. Doon nangyari ang kakaiba. May nagrekomenda sa kanya ng libro ni Marcus Aurelius. Hindi pa siya nagbabasa dati ng philosophy, pero nung nakita niya yung simpleng pabalat, na curious siya. Inumpisahan niyang mag-highlight. Parang para talaga sa kanya yung mga pangungusap. Magsalita ng kaunti at kapag talagang kailangan. Piliin mong huwag masaktan at hindi ka masasaktan. Anumang marinig, makita, sabihin, lahat ito, ikaw. Dito niya napagtanto. Nabubuo niya ang identity niya sa pagrereklamo, sa kakakwento, sa mindset na biktima. At yung pinakamasakit, walang pilit sa kanya. Siya mismo, araw-araw, sa mga salita niya, nililikha niya ang sirang version ng sarili niya. Hindi yun healing, inuulit niya lang. Kaya sinubukan niyang tumahimik. Hindi yung silence na masakit, kundi yung conscious, aktibong katahimikan. Tuwing gusto niyang ilabas ang drama, humihinga muna siya. Tatanungin niya sarili niya, kailangan ko ba talaga ng tulong o gusto ko lang ng validation? Hindi komportable, minsan nakakalungkot, pero lumaya siya. At napansin niya, nagbago ang conversation niya sa iba. Kapag nagsalita siya, may dating.
Hindi na niya kailangang sabihin lahat, kaya pinakikinggan siya ng tao, hindi na noise, presence na. Nakakatawa, hindi naman nawala ang problema niya, nandyan pa rin. Pero hindi na sila ang sentro ng buhay niya. Si Isabel, hindi na niya kinukwento ang chaos niya. Inaaksyonan na niya para i-rebuild sarili niya. Kung ako tatanungin mo, hindi lang katahimikan ang nagbago sa kanya, kundi yung access na binigay sa kanya ng katahimikan. Tumigil siyang ikwento ang storya na ayaw na niyang bida siya. At yun, kaibigan, yun ang stoicism, kahit di mo pa tinawag na ganun. Napagtanto ni Isabel, hindi laging tungkol sa paramihan ng salita, kundi sa pagyakap sa kapangyarihan ng katahimikan. Dahil kapag tumigil ka na, ulit-ulitin ang mga bagay na sumasakit sa'yo, doon ka magsisimulang magtayo ng kung ano ang magpapagaling sa'yo. At yan mismo ang matutuklasan mo ngayon. Ngayon na, magsisimula ka ng mamuhay mula lakas, hindi mula sugat. Tara, simulan na natin. Kung may napupulot kang halaga sa content na to, mag-subscribe ka na para may access ka sa mga exclusive na benepisyo. At comment ka sa baba. Handa ka na bang tigilan ang kakakwento tungkol sa buhay mo? O isulat mo lang, I am a stoic. Simula ngayon, titigil na akong magsalita mula sa sugat. Yan ang magiging personal mong panata. Una, kapag masama mong kinakwento ang sarili mo, pinapansin ng mundo. Makinig ka. Tuwing sinasabi mong, sabog ako, o hindi ako bagay dito, o lahat palpak, hindi mo lang sinasabi yun sa sarili mo. Tinitrain mo ang mundo na tingnan kang ganyan. Ang mga salita mo parang loudspeaker na pinalalakas ang identity mo. At habang inuulit-ulit mo, lalo silang nagiging totoo. Hindi dahil totoo sila, kundi dahil ikaw mismo ang ginagawang realidad ito. Imagine mo, may bagong nakilala ka, nagiinuman, nagpapakilala pa lang, 3 beses na niyang sinabi na hopeless siya sa relationships. Hindi siya marunong magdesisyon. Never siyang natatapos sa sinisimulan niya. Kahit pa nakangiti siya, may nababago sa tingin mo sa kanya. Unti-unti kang naniniwala sa kwento niya. At ayaw mo man, tinatrato mo na siyang parang talaga siyang ganon. Ganon din ginagawa mo sa sarili mo. Tinuturuan mo ang mundo kung paano ka tratuhin. At heto pa, pati sarili mo, tinuturuan mong tratuhin ka ng mas masama pa sa deserve mo. Klaro dapat, hindi lang naglalarawan ang salita mo, naglalarawan sila. Parang bricks, bawat salitang negatibo, naglalagay ka ng isa pang brick sa mental prison na pagsisisihan mo sa huli. Alam yan ng mga Stoic, higit 2,000 taon na ang nakakaraan. Para sa kanila, hindi palamuti ang wika, kundi instrumento ng kapangyarihan. Sabi ni Epictetus, simple at diretso. Kung may masamang sinasabi tungkol sa iyo at totoo, ayusin mo sarili mo. Kung hindi totoo, pagtawanan mo lang. Pero ang tanong, paano kung sarili mo ang nagsasabi ng masama tungkol sa iyo? Tinuro sa atin ng mga Stoic na piliin ang mga salita natin, lalo na pagtungkol sa sarili. Hindi yan pambobola. Isa yan sa pinakadirektang paraan para magbago ka. Hindi kailangan ng maraming salita, pero kapag magsasalita, may laman. Disiplin ang katahimikan, pero alam din nilang gamitin ang salita para palakasin ang sarili nila, para paalalahanan ang sarili ng tunay nilang landas. Dahil alam nila, kung sino ang may kontrol sa pananalita, may kontrol din sa isipan. At hindi lang ito ancient philosophy. Ayon sa science, paulit-ulit na napatunayan. Sabi ng psychologist na si Mark Leary, ang self-compassion ay pwedeng maging panlaban sa kalupitan na minsan tayo mismo ang gumagawa sa sarili. At madalas, nagsisimula ito sa pananalita natin tungkol sa sarili natin. Hindi mo na kailangan ng iba para gibain ka kung ikaw lang, araw-araw, pinapabagsak mo na ang sarili mo sa mga salita mo. At oo, lumalabas ito. May study ang Stanford University na nagsabing ang mga taong positibo kung ilarawan ang sarili ay mas matibay, mas malinaw mag-isip, at mas motivated, hindi dahil mas magaling silang tao, kundi dahil nire-reprogram nila sarili nila gamit ang language. Malaking advantage yon, kaibigan. Ang paraan ng pagsalita mo tungkol sa sarili ay parang timon ng barko. Mukha siyang maliit, pero siya ang nagtutulak sa direksyon mo. Kung lagi mong sinasabi na broken, lost, o limitado ka, paikot-ikot ka lang.
Pero kung baguhin mo timon mo, babago ang takbo mo. So, paano mo to i-apply? Una, baguhin ang script. Kapag nahuli mong negatibo ka sa sarili, i-rephrase mo. Hindi sabog ako, kundi nagkakamali ako pero natututo. Hindi ka pinapahina ng sentence na, yan, pinapausad ka. Pangalawa, tigilan mo ang paggamit ng humor para insultuhin ang sarili mo. Hindi kayong tuliro, yung never na may kadate o forever indecisive. Kahit pa parang biro, lalim niyan sayo. Pangatlo, magsalita kapag sinabihan ka ng luma mong version. Pag may nagsabing, ganyan ka na ever since, sagutin mo, kahit sa isip mo lang, that was then, iba na ako ngayon. Pakinggan ng mundo at lalo na, pakinggan ng utak mo. Hindi ito tungkol sa pagsasalita ng maganda, kundi tungkol sa pagsasalita ng may pagkamalay. Dahil kung hindi mo muling isusulat ang kwentong ikinukwento mo sa sarili mo, mananatili kang nakatali sa papel na nalampasan mo na. At alam mo yon, hindi yan ang lead role na gusto mong gampanan. Pangalawa, hindi kailangang may audience ang pagbabago mo. May sikreto akong sasabihin na madalas nakakalimutan ng karamihan. Hindi lahat ng bagay na ginagawa mo, kailangan mong ibahagi. Hindi mo kailangang mag-post ng litrato sa bawat lakad o mag-video habang tuwang-tuwa kang lumabas sa dentista. Alam kong parang ang weird sa panahong lahat ay napupunta sa social media. Sa totoo lang, maraming bagay na ginagawa lang para i-post. Pero pakinggan mo ako. Hindi lahat karapat-dapat makialam sa proseso mo at hindi lahat ng pagbabago ay kailangang may saksi. Minsan, ang pinakamagandang magagawa mo para sa sarili mo ay mag-evolve ng tahimik, nang hindi kailangan ng announcement. Alam mo kung bakit? Kasi kapag sobra kang nagsasalita tungkol sa ginagawa mo, may peligro na maging performance na lang ang pagbabago mo imbis na totoo. Nagiging impression na lang sa iba at hindi na tunay na inner transformation. At diyan maraming natitigilan. Puro daldal tungkol sa gagawin, sa pinaplano, post dito, post doon. Pero hindi naman talaga gumagalaw pasulong. Isipin mo ito, may pinagdadaanan ka na shift sa buhay mo. Nagdesisyon kang alagaan ang sarili mo. Gumigising ka ng mas maaga, nag-eehersisyo, mas healthy ang pagkain, pero hindi mo ikinukwento kahit kanino. Walang post, walang banggit sa dinner, tahimik mo lang ginagawa. Tapos isang araw, may nagsabi, "Uy, parang iba ka ha, may ginagawa ka ba?" Ayan, ibang klase ng saya yan. Hindi dahil napansin ka, kundi dahil nagbago ka ng todo para sa sarili mo, kitang-kita kahit hindi mo nilalaban. Diyan mo maiintindihan, ang tunay na pagbabago, hindi kailangan ng megaphone. Kitang-kita, dama, kumakalat. Hindi pinapahina ng katahimikan, pinapalakas pa. Paniniwala ito ng mga Stoic noon pa man. Sabi ni Epictetus sa isang linyang parang dapat nating ipatato, don't explain your philosophy, embody it. Don't explain your evolution, live it. Hindi mo kailangan lagi depensahan o bigyang rason ang bawat hakbang na tinatahak mo. Just do it. Tahimik. Kalmado. Walang hanap ng recognition. Gawin mo para sa'yo. Ang pinakamagandang ebidensya ng pagbabago ay hindi sa pagsasabi mo sa bawat masalubong mo, kundi sa mga desisyon mo. Walang drama, walang palabas. Respeto sa sarili at consistency lang kasi ang tunay na transformation nangyayari sa loob. Hindi kailangan ng exposure, commitment ang kailangan. Panlabas ay nakakadistract. Panloob ang talagang nagpapabago. Kung may taong nabuhay ng ganito sa modernong panahon, si Jose Pepe Mujica yun. Halos 15 taon siya sa kulungan. Nag-iisa at sa pinakamabigat na kondisyon. Paglabas niya, isa lang ang naging desisyon. Walang galit, walang paghihiganti, walang sigaw ng pagbabago niya. Tahimik siyang namuhay ayon sa pinaniniwalaan niya. Simple, mahirap, hindi tumanggap ng pribilehiyo, luma ang sasakyan at halos lahat ng sweldo ay donasyon. Hindi niya kailangang paliwanagan ang lahat na nagbago siya. Buhay niya na mismo ang nagsalita para sa kanya. Anong mapupulot mo rito? Hindi mo kailangang i-post ang journey mo para maging totoo. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung ano ang pinaghihil mo. Hindi kailangan inarate bawat step, bawat pagkakamali, bawat maliit na achievement.
Sa totoo lang, habang mas tahimik ang daan mo, mas lumalakas ito. Dahil sa katahimikan, wala nang ibang natitira, kundi aksyon lang. Oo, mahirap sa umpisa, gusto natin i-share, gusto natin makita ng iba ang napagtagumpayan natin. Pero kadalasan, habang mas marami kang sinashare, mas humihina yung power ng ginagawa mo. Minsan, habang kadaldal mo tungkol sa binubuo mo, dun mo rin nilalabas yung energy na dapat ginamit pang build. Kaya paano nga ba ito isa sa praksis? Simulan mong gawing sayo lang muna ang ibang bagay. Yung bagong habit na binubuo mo, yung pangarap na sinisimulan mong mag-ambisyon, yung pagbabago na alam mong matagal ang proseso. Protektahan mo sa ingay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. Minsan katahimikan na ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa sarili. Matuto ka ring tukuyin kung bakit mo gustong mag-share. Dahil ba genuine excitement yan o validation lang ang hanap mo? Malaking pagkakaiba nung masaya ako sa ginagawa ko sa i-post lahat ng detalye para sabihan kang, ang galing mo naman. Yung una, galing sa kapayapaan. Yung pangalawa, sa insecurity. At higit sa lahat, masanay kang umusad ng hindi na kinukwento, nabubuhay na hindi kailangan depensahan. Kasi energy na ipinapaliwanag mo pa, magagamit mo pa sana sa pagbuo. Kapag tahimik kang nagtatrabaho, mas matibay ang pundasyon ng ginagawa mo. Hindi kailangang malaman ng lahat ang pinaggagawa mo, makikita na lang nila. At hindi mo rin kailangang makita nila para malaman mong gumagana. Doon nabubuo ang tunay na pagbabago. Malayo sa ingay, malapit sa sarili. Pangatlo, isara ang bibig mo. Hayaan mong aksyon ang magsalita. Aminin na natin, madaling magsalita. Kahit sino kayang magsabi na magbabago sila, kaya nilang gawin ito o iyon, na this time totoo na. Pero sa oras na kumilos, doon naglalabasan ang totoo. Kasi sa huli, hindi importante anong sinabi mo, importante anong ginawa mo. Pwedeng magpangako ka ng mundo gamit ang salita, pero aksyon mo ang magde-define kung sino ka talaga at ang tunay na value mo. Siguro may kilala kang taong puro daldal kung anong balak gawin, kung anong meron, kung anong plano. This year, gigising na ako ng 6:00 ng umaga araw-araw. Mag-o-off na ako ng social media, papatayin ko na ₱1,000,000 business ko, bla bla. Puro salita. Pero nakakalimutan ng alarm, dikit pa rin sa Instagram at yung business. Hindi natuloy dahil sa ekonomiya. Paulit-ulit, nakakasawa. Sa una, parang nakaka-inspire pa yung ambisyon, pero pag walang nangyaring bago at paulit-ulit lang, yung salita nawawalan ng bigat, nagiging ingay na lang. Intention, pero walang galaw. At alam mo yan, walang kwenta yon. Alam mo kung anong talagang nakakaapekto. Yung tahimik pero consistent. Yung taong hindi madaldal pero kitang-kitang nagbabago. Mapapansin mo isang araw na iba na siya mag-isip, magdesisyon, magpakita ng energy. Hindi niya ipinaliwanag, ginawa lang. Sabi ni Marcus Aurelius, gawin mo bawat gawain ng buhay mo tulad ng ikawalang gawain mo. Hindi niya sinabing i-promise mo. Ang sabi niya, gawin mo ng maayos. Paalala na hindi tayo nandito para bumilib ang iba sa speeches, kundi para mag-build gamit ang gawa. Hindi matinag ng mga stoic ang mga salitang walang laman. Para sa kanila, ang salita na walang kasunod na aksyon ay pandaraya sa sarili. Sabi ni Epictetus, hindi salita ang nagagaling sa isang tao, kundi ang gawa. Kasi ang salita ng walang gawa ay usok lang. Ang totoong stoic, hinahanap yung matibay, hindi yung hungkag. Huwag mong gawing excuse ang pananahimik dahil sa takot. Ang punto dito ay huwag aksayahin ang lakas mo sa pag-explain ng prosesong di mo pa naman nabubuhay. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang kahit sino. Hindi dapat salitang mikropono ang mga plano mo. Ito yung mga binhing para sa lupa. Alam mo ba si Greta Garbo? Sa rurok ng kasikatan, idol siya ng milyon. Libo-libong fan mail tumatambak araw-araw. Icon siya ng glamour at talent. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala sa spotlight, walang press con, walang paliwanag, parang naglaho. Dekada siyang tahimik, malayo sa entablado at kamera. Hindi niya kailanman sinubukang bigyang linaw ang desisyon niya o paandarin ang chismis. Katahimikan na ang pinakamakapangyarihan niyang pahayag.
Kahit anong usisa, hindi niya binasag ang katahimikan. Hindi niya pinakialaman ang curiosity ng tao. Habang tumatagal, lumakas at tumibay ang legacy niya. Dahil sa tahimik na pag-alis, naging mas iconic at respetado pa siya. Anong pwede mong matutunan? Hindi kailangan maging celebrity para piliin ang tahimik pero makapangyarihang path. Tigilan mo na yung pag-announce ng bawat galaw. Simulan mo lang. Hindi mo kailangang sabihin na mag-gym ka. Mag-gym ka lang. Hindi mo kailangang isumbong na inayos mo na self-esteem mo. Gawin mo na lang kahit walang nakakakita. Hayaan mong maramdaman muna ang pagbabago bago ikwento. Hindi mo rin kailangang ipaliwanag ang bawat ibang kilos mo. Kung hindi ka na reaktibo, kung mas kalmado ka, kung mas pipiliin mo mapag-isa, walang kailangang depensa. Hindi na pag-uusapan o napagdedesisyunan ang evolution mo. Nangyayari siya. At kung nararamdaman mong kailangan mong patunayan o i-explain ang sarili, huminga ka muna at itanong, gusto ko ba ng paghanga o gusto ko lang ng kapayapaan? Para ba sa akin to o sa iba? Kadalasan, ang tunay na nagpapabagal sa paglago mo ay yung obsesyon na ipakita ito sa publiko. Pero ang tunay na paglago, hindi kailangan ng palakpak. Consistency lang ang kailangan. Ganito gawin. Magtrabaho ng tahimik, bawasan ng daldal, dagdagan ng gawa, bawasan ng share, damihan ang buo. At kung may magtanong kung bakit di ka na masyadong nagsasalita, ngumiti ka na lang. Dahil alam mong hindi na speeches ang bumubuo ng buhay mo, kundi mga pagpili mo. Nawawala ang salita, nananatili ang gawa. At pag tumigil kang magsalita ng sobra at nagsimulang kumilos, doon talaga nakikinig ang mundo. Kahit hindi ka na magsabi ng kahit isang salita. Pang-apat, baguhin mo ang kwento na sinasabi mo sa sarili mo at mababago mo ang buhay mo. Yung kwento na kinukwento mo sa sarili mo araw-araw. Kahit hindi mo sinasabi, minsan mas makapangyarihan pa kaysa sa mga salitang lumalabas sa bibig mo. Kasi yung inner voice na yan, hindi nagpapahinga. Nandyan siya paggising mo, pag pumalpak ka, pag nagdedesisyon ka, pag tinitingnan mo ang sarili mo sa salamin. At yung paulit-ulit niyang sinasabi, araw-araw, nagiging kwento na naniniwala ka na at pinakadelikado, nagiging buhay mo. Hindi yung iniisip mo paminsan-minsan ang mahalaga, kundi yung iniisip at inuulit-ulit mo ng kusa. Yung automatic na linyang nagpa-pop up pag may pumapalpak. Lagi na lang ganito sa akin. Walang kwenta ako. Hindi ako magaling dito. Walang pilit sa'yo para sabihin, yon, walang nagtanim niyan sa utak mo, ikaw yon, at ginagawa mo nang hindi mo napapansin. At tuwing inuulit-ulit mo, pinalalakas mo lang ang isang identity na madalas, hindi naman talaga bagay sa'yo, pero siya pa rin ang nagpapatakbo ng lahat. Ang modernong psikolohiya, tinuruan tayo na ang self-talk, yung walang katapusang pag-uusap mo sa sarili mo, pwedeng maging kakampi mo o pinakamalupit mong kalaban. Si Kristin Neff, isang kilalang psychologist, nakita sa research niya na ang pagsasalita sa sarili ng may kabaitan ay nagpapalakas ng self-esteem, linaw ng isip at lakas ng loob sa gitna ng kabiguan. At hindi ito tungkol sa mga cheesy na motivational quotes, kundi sa hindi mo pag-atake sa sarili mo bilang automatic na reflex. Tanungin mo ang sarili mo, paano ka ba makipag-usap sa sarili mo kapag pumalpak ka? Inaamo mo ba ang sarili mo o sinisisi mo? Nananatili ka ba sa tabi mo o iniiwan mo ang sarili mo? Minsan kasi, yung pinakamabuting desisyon ay hindi ang magsalita, kundi ang manahimik. Patigilin yung mapanirang isip, yung linyang sumasakto para ibaba ka. Hindi lahat ng dumaan sa isip mo dapat sabihin o paniwalaan. Kung alam mong makakasakit, pigilan mo, gumuhit ka ng boundary. Minsan, ang katahimikan, self-care na rin yan at nagbibigay ng window para mag-isip, bakit bigla na lang sumulpot yung negative thought na yon? Karapat-dapat ba talaga akong tratuhin ang sarili ko ng ganito? Isipin mong parang notebook ang utak mo. Araw-araw sinusulatan mo. Lahat ng linya na binibigkas mo sa sarili mo, sinusulat mo rin doon. Hindi ako sapat. Malamang pumalpak na naman ako. Ang hirap naman nito. Kung yun ang palagi mong sinusulat, yun ang paulit-ulit mong binabasa. At kung yun ang binabasa mo araw-araw, anong klaseng kwento ang binubuo mo? Sino ka na kaya
kung iba na lang ang sinimulan mong isulat. Ang mga Stoic, mas kaunti magsalita kaysa sa akala natin. Pero pag nagsalita sila, intentional talaga. Sabi ni Epictetus, hindi mga bagay ang nakakapagpaligalig sa tao, kundi ang mga paghusga nila tungkol dito. At yung paghuhusga mo sa sarili mo, pwedeng durugin ka o buhatin ka. Alam din ito ni Marcus Aurelius. Ang kaligayahan ng buhay mo ay nakadepende sa kalidad ng iniisip mo. At ang linyang yan, hindi lang maganda pakinggan. Kompas yan, palatandaan kung gaano kahalaga ang iniisip mo. Kung gaano kalaki ang epekto ng sinasabi mo sa sarili mo. Kasi kapag sinimulan mong tanungin ang mga paniniwala na pumipigil sa'yo at kinakausap mo na ang sarili mo na parang minamahal mo siya, may nagbabago. Hindi ito magic. Awareness ito, self-respect at practice. Simulan sa pagtukoy sa mga linyang paulit-ulit mong sinasabi nang hindi mo namamalayan. Huwag mong palampasin, sagutin mo, itama mo, palitan mo. Hindi mo kailangang magtalumpati, walang kailangan ipagsigawan. Ikaw lang at sarili mo, parang dahan-dahang pagliyad ng riles ng tren. Walang nakakakita kundi ikaw. Pero alam mong paiba na ang destinasyon. Pwede mong palitan ang hindi ko kaya to ng nag-aaral pa ako. Pwedeng ilipat yung palagi akong pumapalpak sa gumagaling ako bawat subok. Kahit maliit lang yan, binabago mo na ang kwento. Gawin mo tulad ng Stoic, walang drama, walang ingay, steady lang ang effort. At kung may magtanong kung bakit hindi ka na masyado nagrereklamo o parang mas grounded at kalmado ka na, ngiti lang, senyales yun na tama ang takbo mo. Hindi mo kailangan ipaliwanag, kita na yun. Kasi oo, ang inuulit-ulit mo sa loob, yun din ang ine-exude mo sa labas. At kung magbabago ang kwento mo sa sarili mo, magbabago din yung taong kaya mong maging. Panglima, intindihin ang kapangyarihan ng bawat salita. Noong unang panahon, may grupo ng mga palaka na masayang tumatalon-talon sa gubat. Dalawa sa kanila nahulog sa isang malalim na hukay. Nagtipon ang ibang palaka sa palibot at nang makita kung gaano kalalim ang hukay, nagsimula silang sumigaw, "Huwag na kayong umasa! Hindi nyo kaya yan! Masyadong mataas! Mapapagod lang kayo! Masasaktan pa!" Narinig ito ng isang palaka. Sumuko siya, napagod, at namatay. Pero yung isa, tumuloy lang. At bawat marinig niyang, "Hindi mo kaya yan!" Lalo siyang gumigil. Tumalon mula sa iba't ibang anggulo, humanap ng ibang masasabitan, hanggang sa usab na sumubok, lakas ng lakas. At sa huli, nakalabas din siya. Nagulat ang iba, tanong nila, "Paano mo nagawa? Parang imposible." Sabi niya, bingi pala siya at akala niya ay ine-encourage siya ng iba. Malakas ang aral ng kwentong yon, ang mga salitang naririnig natin. At mas lalong-lalo na ang sinasabi natin sa sarili natin, pwedeng magligtas o magwasak sa atin. Para sa isang palaka, yung mga salita naging gasolina. Para sa isa, naging preno na pamatay. Pinatambad ni Epictetus ang papel ng wika sa buhay natin. Una, alamin mo ang ibig sabihin ng sinasabi mo at tsaka ka magsalita. Grabe, kung gaano kalakas na leksyon yan. Gamitin mong direksyon, hindi lang ingay ang mga salita mo. Kasi tuwing bumubuka ang bibig mo, para kang naguguhit ng mapa papunta sa isang lugar. Tanong, yung lugar ba na yon pampaangat o panghila pa ibaba? Ang Stoics, pinapractice talaga nila ang precise na paggamit ng wika, hindi dahil natatakot silang magkamali, kundi dahil nirerespeto nila ang bigat ng salita. Alam nila na kung magsasalita ka ng walang awareness, para ka lang nagpapakawala ng pana na walang tutok. Pwede kang masaktan, makasakit ng iba, o maubos lang ang energy mo. Para sa kanila, action ang salita. Walang pagitan sa ginagawa nila at sinasabi nila. Konsistensya nila ang shield nila. Ngayon, puro tayo napapalibutan ng mga salita. Hinahagis natin basta-basta, ulit-ulit, minsan nang di natin namamalayan, nalalason na pala natin ang paligid. Mga linyang, patay na, wala na talagang to, walang kwenta ako, gulo ng mundo. Akala mo harmless? Hindi. Lahat ng salita may vibration, gumagawa ng emosyon, ng direksyon. At kapag paulit-ulit, kahit biro lang minsan, may bakas yang iniiwan. Isipin mo, parang patak ng tubig ang mga salita mo na bumabagsak sa bato.
Isang patak, wala lang. Pero libo-libo kada araw, kahit matigas na bato, mababawasan. Ganyan ang ginagawa ng negative language. Unti-unti kang ginugupo, hindi mo namamalayan. Hindi ito tungkol sa pagiging pa-cheerleader o robot na positive lang. Ang punto, huwag ka magsalita ng basta-basta. Magpakatotoo, pero may purpose. Tanungin mo, nakakatulong ba itong sentence na to o basta lang reklamo? Nagpapaliwanag ba o naglalabas lang ng inis? Malaking bagay din ang tono. Malaki ang pagkakaiba ng mahirap to para sa akin sa imposible to. Hindi pareho ang nagkamali ako sa wasak ako. Maliit na bawas, malaki ang tama. At pinakaimportante, matutong manahimik. Kung alam mong ang sasabihin mo hindi nakakatulong, hindi nagbibigay linaw, hindi nakakaangat ng loob, ba't mo pa sasabihin? Mas madalas, mas matalino ang katahimikan kaysa pinakatalinong argumento. Sa espasyong yan, sa katahimikan, humihinga ang totoong intensyon mo. Gawing sagrado ang mga salita mo. Pag nagsalita ka, lagyan mo ng meaning. Pag narinig mo ang sarili mo, sana buhatin ka rin nun. Huwag mo lang paulit-ulit na ulitin ang mga salita na nagpapabagsak sa'yo dahil lang nakasanayan mo. Linisin mo, magsalita ng may intensyon. At kung walang good na masabi, huwag mo na lang sabihin. Kasi maliit man tingnan, refleksyon yan ng pagkatao mo. At pag natutunan mong gamitin, yan ang tama. Mapapansin mong nababago mo ang tingin mo sa sarili mo at ang tingin sa iyo ng mundo. Pang-anim, hindi lahat nakakaintindi ng mga pasan mo sa loob. Nangyari na ba sa iyo to? May sinabi kang masakit tapos binabaliwala lang nila. May kwinento kang ideya na kinikiliti ka tapos tiningnan ka lang nila ng may pagdududa. Sinubukan mong ipaliwanag ang pinagdadaanan mo tapos binara ka ng isang comment na masakit, ng isang sarkastikong ngiti, ng careless na pagpuna. Nakakainis, nakakapagod. Parang kausap mo pader na hindi lang hindi nakikinig. Ibinabalik pa sa'yo doble ang paghusga. Sinusubukan mong ipaunawa ang nararamdaman mo, pero kapag wala silang bukas na isipan o mga kasangkapan para maintindihan ka, para kang sumusubok na ipasok ang buong dagat sa isang bote at nang hindi mo namamalayan, nauubos ka, ipinaliwanag mo, nagrereklamo ka, nililiit mo ang sarili mo, binabago mo ang boses mo, inuulit-ulit mo, at ganun pa rin. Wala pa rin, hindi umaabot, hindi tumatagos. Kasi may isang bagay na mahirap tanggapin pero mahalaga para sa sariling kapayapaan. Hindi lahat handang maintindihan ka. Isipin mo to, para kang paulit-ulit na sumusubok bumangga sa isang saradong pinto. Napupudpod ang balikat mo, nauubos ang lakas at oras mo. Kumatok ka gamit ang mga salita, argumento, damdamin. Pero hindi bumubukas ang pinto. Kasi hindi ito tungkol sa gaano kakapilit. Hindi hawak ng kamay mo ang susi. Nasa kanila ang susi. At kung ayaw nila itong gamitin, wala kang magagawa. Ganyan ang pakiramdam kapag gusto mong maintindihan ka ng isang taong hindi ka pareho ng values, pananaw, o pinagdadaanan mo. Para kang nagtatanim ng buto sa tuyot na lupa. Kaya madalas, ang pinakamatinong desisyon ay hindi pilitin palalo, kundi manahimik na lang. Sabi nga ni Epictetus, kung gusto mong mag-improve, matutong makontento na matawag kang hangal at tanga. Pero totoo, ang punto niya, kung seryoso kang magbago, tanggapin mong may mga taong hindi mo talaga maintindihan ang proseso mo at baka husgahan ka pa. At imbes na piliting kumbinsihin sila, tuloy ka lang, kahit tawagin ka pang kakaiba, kahit hindi ka mag-fit in, kahit walang pumalakpak. Alam ng mga Stoics na ang paulit-ulit na pagpapaliwanag ng sarili sa taong ayaw makinig ay tanda ng kahinaan. Hindi dahil sa mismong pagsasalita, kundi dahil sa pangangailangan sa likod nito. Ang pagkadikit sa opinyon ng iba. Kapag naging habit na yan, para kang naging alipin ng ibang tao. Kaya para sa kanila, tunay na kalayaan ang nagsisimula sa loob. Yung pagtigil sa pangangailangan ng approval at understanding mula sa iba. At hindi nito ibig sabihin na kailangan mong isara ang sarili mo o hindi na mag-share. Ang ibig sabihin, matuto kang maging wais. Alam kailan magsalita at kailan tumahimik.
Alam anong laban ang dapat paglaanan ng enerhiya at ano yung mas mainam layuan. Minsan, ang pananahimik hindi represyon, kundi proteksyon, self-care. Piliin mong huwag sayangin ang proseso mo sa sinusubukan mong mapaunawa sa isang taong hindi pa handang makaintindi, lalo na kung nilampasan mo na ang phase na yon. Gusto mo ng golden advice? Itigil mo na yung ubos enerhiya na pagpupumilit magpaliwanag. Ilaan mo na lang sa pagbuo talaga. Kasi habang nagpapaliwanag ka, ang iba umaandar na, umaasenso na. Ikaw din dapat ganon. At pag masyado kang nagkwento, ino-open mo yung pinto para pakialaman ng iba, yung isang bagay na hinuhulma mo pa lang at pwede nitong madumihan ang proseso mo. May mga bagay na kailangang mahinaon sa katahimikan, gaya ng binhi na hindi pa sumusulpot sa lupa. Kapag hinukay mong agaran, mamatay. Kaya next time na mapansin mong hindi ka maintindihan ng iba, huwag mo nang pilitin. Hindi lahat kailangang makagets ng sakit mo, ng vision mo, ng paglago mo. Huminga, ngumiti, tumuloy ka lang. At kapag may bagay na talagang nagpapasaya sa'yo, pag-isipan mo muna bago i-share, tanungin ang sarili. Gusto ko ba talagang ibahagi ito o naghahanap lang ako ng validation? At kapag may malalim na pagbabagong nangyayari sa loob mo, protektahan mo. Huwag mo munang ipakita sa mga hindi namumuhay para maintindihan yon. Minsan, ang best support ay katahimikan. At minsan, ang pinakamakapangyarihang salita ay ang walang sinabi. Kasi kung lagi mong kailangang magpaliwanag para matanggap, malamang mali lang talaga ang kwarto mo. At tandaan mo to, hindi ka nag-iisa. Marami sa paligid mo ang tahimik lang naglalakad, malinaw ang mata, hindi humihingi ng permiso para makaramdam ng iba. Makikita mo rin sila balang araw. Hanggang doon, huwag mong liitin ang sarili para lang mag-fit in. Huwag mong ipaliwanag lagi para maintindihan. Huwag mong idim ang ilaw mo para lang matanggap. Hindi lahat makakaintindi ng bigat na dala mo. At okay lang, kasi para talaga sa'yo yon, hindi para sa lahat. Sinasabi, baka pampakalma lang. Pero ang gawin, yon ang nagpapabago sa'yo. Kilalang kilala mo na to, di ba? Kinakausap mo kaibigan mo tungkol sa susunod mong malaking project. Kung gaano ka ka-motivated, kung gaano mo kaseryoso ngayon. Saglit kang lumulutang, parang tapos na. Parang pag sinambit mo, nasa tuktok ka na. Pero spoiler, bitag yon. Hindi mo pa yung nagawa, nasabi mo pa lang. At ang problema, ang utak mo hindi palaging alam ang kaibahan. Ang daming studies na nagpapakitang pag nagsalita ka tungkol sa goals mo, yung gusto mong maabot, na-activate ng utak mo yung parehong circuits kapag na-achieve mo na talaga. Dopamine, endorphins. Yung matatamis na kemikal ng satisfaction. Pero may isang problema, wala ka pang nagagawa, nasambit mo pa lang. Pinaliwanag ni Derek Sivers. Kapag sinare mo ang mga plano mo, pakiramdam ng utak mo, parang may progreso ka na, kaya kumakalma ka, bumabagal, nababawasan ang drive, at oo, may upside, pero kailangang marunong kang mag-manage. Kasi, bakit mo papipilitin kung may social reward ka na? Ba't ka palalaban? Kung pinapalakpakan ka na, kahit tumatakbo ka pa lang sa isip mo. Parang umakyat ka ng bundok, pero kada ilang metro, bababa ka bigla papunta sa bayan para ipagsigawan ang progress mo. Palagay mo, aabot ka ba sa tuktok niyan? Ang totoo, hindi laging kailangan ng dagdag motivation. Minsan, kailangan lang ng mas kaunting salita. Alam niya ng Stoics. Hindi sila nagdidikta ng plano. Ipinapakita nila sa gawa kahit walang nanonood. Para sa kanila, ang virtue hindi isinisigaw, isinasabuhay. Hindi naman sinasabi ni Marcus Aurelius, magiging dakila akong emperador. Hindi, ginawa lang niya. Walang mura na dopamine hits. Nagkamali, nakaharap ng conflict, nabigo, pero gumalaw pa rin. Kaya kaibigan, isipin mo, kung kailangan mong magpaliwanag ng sobrang dami bago mo tunay na maranasan, baka hindi pa yun kasing totoo ng akala mo. Ito ang medyo masakit, habang mas madami kang sinasabi tungkol sa gagawin mo, mas kaunti kang tunay na gumagawa. Hindi dahil masama ang salita, pero ginagamit mo lang siyang takbuhan, panandali ang comfort, palakpak bago pa magsimula ang palabas. Ang tunay na motivation, hindi galing sa palakpak, kundi commitment. Ang paggawa ng walang kwento, may kakaibang epekto.
pinapalakas ka. Kasi kahit walang nanonood, kung tuloy ka pa rin mag-training, magtrabaho, magpatuloy, nagtatayo ka ng pundasyong matibay. Hindi para sa approval, kundi para sa sarili. At ang ganong klaseng consistency, internal, hindi mapipigilan, tahimik na lakas. May lihim pang advantage ang silent action na, yan, nakakatipid ka ng enerhiya. Hindi mo na kailangang kumbinsihin ang iba. Wala kang dapat depensahan, wala kang dapat sagutin. Ginagawa mo lang. Habang nagtatalo ang iba, umaasenso ka na. Habang nagpo-post ang iba, nagpa-practice ka. May totoong payo ako. Next time may plano ka, huwag ka muna magsalita. Sulat mo, gawin mo muna. At kung gumagana na, may ugat na, saka mo i-share kung gusto mo. Pero huwag ipagsigawan habang binhi pa lang. Kasi kung puro salita, pwede pang mamatay ang ideya bago sumibol. Hindi ko sinasabi na kaaway mo ang pagsasalita. Nakakatulong din, nakakapagpagaling. Pero kung mas marami kang saysay kaysa gawa, bumubuo ka ng ilusyon ng sarili na hindi tugma sa tunay na ikaw. At yung agwat na yon ang sumasakit. Kaya, anong gagawin mo? Tigilan ang pag-motivate ng hindi pa nagsisimula. Huwag mag-post ng epic quotes kung wala ka pang ginagawang hakbang. Huwag mo sabihing babaguhin mo ang mundo. Hayaan mong gawa mo na lang ang magsabi. Gawin mo pa, magsalita ng mas konti. Ilaan mo ang energy mo sa pagbuo, hindi sa pagpapaganda ng ideya. Kasi yung salita, pampakalma lang talaga. Pero yung paggawa, yon ang tunay na nagpapabago sa'yo. At sa huli, hindi naman nagbabago ang buhay dahil inanunsyo mo. Nagbabago dahil kumilos ka. Tinuloy mo. Pinili mong patunayan kahit walang ingay. Kung ano lang ang sinasabi ng iba. 8. Alam mo ba kung bakit 2 ang tainga natin at 1 lang ang bibig? Iniwan tayo ni Epictetus ng isa sa mga linyang parang kuhang-kuha mula sa librong pambata hanggang sa seryosohin mo at maintindihan mo talaga ang ibig sabihin. Binigyan tayo ng kalikasan ng 2 tainga at 1 bibig para turuan tayong mas makinig kesa magsalita. Grabe, pure filosofiya yan, kaibigan. Oo, parang linya ng lola natin pero hindi yon basta advice. Diskarte yon, daan sa karunungan at tunay na sandata. Kasi ang tunay na pakikinig ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang nakakaligtaan ng karamihan. Tinutulungan ka nitong maintindihan yung hindi napapansin o namimiss ng iba at mas matalino kang makakapili ng salita, desisyon at laban. Ngayon, ilagay natin sa totoong buhay. Sigurado akong kilala mo ang ganitong tao. Nagbabahagi ka ng mahalagang kwento, problema o saya. Hindi ka pa tapos. Bigla na silang sumisingit ng, "Naku, may mas malala pang nangyari sa akin." O, "Ay, wala yan. Minsan ako." Nakaka-drain, di ba? Parang ginamit lang ang storya mo na pambungad sa sariling kwento nila. Hindi sila nakikinig. Naghihintay lang sila ng pagkakataong sila ang magsalita. At ang mas masakit, hindi lang yon dahil hindi sila nakinig, kundi kasi sa loob-loob mo. Alam mong wala silang natutunan. Hindi nila kuha ang detalye, hindi nila binibigyan ng espasyo ang pangunawa at walang puwang para sa kung ano ang dala mo. Puro sila. Sa huli, lalabas ka sa usapan na mas nag-iisa ka pa kaysa noong pumasok ka. Sa tingin mo, gagawin ba yon ng isang stoic? Si Epictetus nga, dati pang alipin bago naging pilosopo, alam ang ibig sabihin ng mapilitang makinig. Pero ginawa niya itong kabutihan. Tinuruan niya ang mga estudyante niyang huwag magmadaling magsalita at gamitin ang salita bilang kasangkapan, hindi pananggalang. Alam mong kaya niyang tumahimik ng matagal habang may nagpapahayag ng ideya, kahit hindi siya sang-ayon, dahil alam niya na ang katahimikan ay nagbibigay ng advantage. Nakakakita ka ng mas marami. Nagiging mas matatag ka. Si Marcus Aurelius, bilang emperador, pwedeng siya ang pinakamaingay sa Roma. Pero basa mo sa mga sulat niya, puno ng tanong, pag-aalinlangan, at tahimik na pagninilay na hinubog ng pakikinig, hindi kayabangan. Umupo siya kasama ng mga eskolar, sundalo, alipin, at talagang nakinig. Hindi para sumagot, kundi para umunawa. Ikaw, ilang beses mo nang na-miss ang mahalaga dahil nauna kang magsalita?
O naputol mo ang saglit na pwede sanang may maituro sa'yo? Ang pakikinig, hindi ibig sabihin ay passive ka lang. Pumipili ka, inaamin mong hindi mo alam lahat, at matalino kang tumitigil para hayaang may ibang magbukas sa'yo nang di mo pa nakikita. Isipin mo to, nasa kwarto ka na may 20 tao, isa lang ang may kasagutan sa kailangan mo. Pero sobrang abala mo sa kakasalita, hindi mo siya nabibigyan ng pagkakataong magsalita. Ano ang namiss mo? Ngayon, baliktarin mo. Tumahimik ka, makinig kang mabuti, magtanong ka, at buong atensyon kang magbantay. Ano mangyayari? Napapansin mo na ang mga dating dumadaan lang. Nakikita mo ang detalye, naaamoy mo ang patterns, at mas maganda ang desisyon mo. Ang pakikinig ay parang nagtitrain ka sa katahimikan habang ang iba pa show off. Hindi halata, pero bumubuo ka ng pundasyon, at kapag ikaw naman ang nagsalita, ramdam ng lahat kasi mula yon sa tunay na understanding. At oo, minsan diskarte din ang pananahimik. Hindi lahat ng bagay kailangan sagutin. Hindi lahat ng komento kailangan sabayan. May mga tao talagang gusto lang ng away, at kapag pumatol ka, talo ka. Ang katahimikan, hindi duwag, kontrol yon, class yon. Kaya anong pwede mong gawin? Sa susunod na usapan, makinig ka lang ng kaunti pang sobra kesa sa dami ng sinasabi mo. Huwag mang interrupt. Magpahinga sandali bago sumagot. Magtanong pa. Huwag masyadong manghusga. At higit sa lahat, pahalagahan ang mga taong marunong talagang makinig. Bihira sila, sobrang bihira. At kapag maging isa ka sa kanila, tutuplado lahat. Kasi hindi nila maalala ang mga sinabi mo, kundi ang naramdaman nila dahil sa'yo. Ngayon, bago ka magsalita ng magsalita, tandaan mo to, 2 tainga mo, 1 bibig. Hindi yon aksidente, disenyo yon, gamitin mo ang rasyo. Dahil ang marunong makinig, laging may nakikita na hindi napapansin ng iba, at hindi kailangang sumigaw para marinig. Siyam, kung umaasa ka lang sa palakpak, malayo ang mararating mo. Alam mo kung anong pinakadelikadong epekto ng pag-share ng lahat, na baka mapagkamalan mo ng progreso ang palakpak. At pag nangyari yun, lost ka na. Kasi kung lagi mong kailangan ng reaksyon ng iba para magpatuloy, hindi ka nagbuo ng disiplina. Nagtayo ka ng dependency. Nagiging performance ang consistency mo. Parang palabas na lang ang proseso mo. At pinakamalala, hindi mo na maririnig ang boses mo. Puro echo na lang ng iba. Ngayon, lahat na broadcast, lahat na post, lahat announce. May mga tao talaga na hindi makagalaw kapag walang nanonood. Kailangan ng audience, kailangan ng likes. Pero pakinggan mo to. Ang pinakamalakas na parte ng sarili mo ay yung ginagawa mo kapag walang nanonood. Kwento ko lang, years ago, halos 3 buwan akong naghanda para magbago ng buhay. Nag-aral, nag-training, nagplano, ramdam ko, ready na. At bago ako mag-umpisa, nagkwento ako, sinabihan ko ang mga kaibigan ko, eto na to. Bati sila, congrats, tulak, taas dopamine, ang saya ng aplos. Tapos anong nangyari? Wala. Hindi ko sinimulan. Nakontento ako sa pakiramdam, tumagal pa ng 3 buwan bago bumalik ang momentum. Ang problema, hindi ang pagbabahagi ng plano, kundi ang pagbabahagi para lang ma-validate. Kapag nakuha ko, pakiramdam ng utak ko, tapos ko nang gawin. Nabigyan ko na ng reward sarili ko, kahit hindi pa ako nagsimula. Yan ang lesson. Kung umaasa ka lang sa papuri ng iba, titigil ka agad pag nawala yon. Ang mga stoic, hindi namuhay para palakpakan. Namuhay sila ayon sa values nila, kahit walang nakakaintindi. Si Marcus Aurelius, Emperor ng Rome, gabi-gabi sinusulat ano ang nagawa niyang mali. Paano siya pwedeng mag-improve? Anong character flaws ang kailangan ayusin? Hindi niya ginagawa para i-post, kundi para umunlad. Isang beses niya sinulat, ang tunay na glorya ay nasa paggawa ng karapat-dapat isulat at pagsusulat ng karapat-dapat basahin. At mas mahalaga pa, gawin mo ito kahit walang nakatingin. Dahil pag may nagawa kang mahalaga at hindi mo ipinangalandakan, parang itinanim mo iyon, pinatatag, pinrotektahan mo mula sa gutom ng approval. At mas malakas ang dating niyan, kahit mas mahirap. Alam mo kung bakit importante, huwag i-share lahat ng ginagawa mo? Kasi pag sinimulan mo yan, bawat opinyon, apektado ka. Bawat comment, pwedeng iliko ka sa landas.
bawat clap, parang okay ka na kahit dapat magpatuloy ka pa. Ang pag-share ng lahat, nakaka-vulnerable ka sa isip ng iba at hindi lahat malinaw mag-isip. Kaya anong gagawin mo? Matutong tumahimik, gumalaw sa katahimikan, magtayo ng walang saksi. Hindi madali. Minsan masakit na di ka makapag-share. Minsan parang unfair na di makilala. Pero doon hinuhubog ang karakter. Doon nabubuo ang tunay na lakas. Ganito gawin. Kapag may naabot kang mahalaga, tahimik na mag-celebrate. Kung gusto mo, i-share mo next time. Pero huwag gawing palakasan ng palakpak. I-focus sa achievement, hindi sa reaksyon. Kapag may bagong plano, di kailangang i-announce. Umpisahan mo. Ayusin, subukan. Pag napagdesisyonan mong magsalita, dapat rooted na. At kapag naramdaman mong gusto mo lang, may gawin para magpa-impress, pause ka muna, tanungin sarili mo, para ba ito sa akin o para sa kanila? Halos lahat ng tunay na pagbabago sa buhay mo, mangyayari ng walang audience, at ayos lang yon. Kasi, hindi ka nandito para palakpakan, nandito ka para mag-evolve, maging pinakamahusay kahit walang nakakakita. Kaya bitawan mo ang ingay, ego, at constant need na mag-share. I-focus mo sa gawa, sa kilos, sa natitira pagkatapos mamatay ang kamera at wala ng tao. Kasi kung kaya mo magpatuloy sa katahimikan, ikaw na talaga yon. At samahan mo ko kasi ang susunod, hindi lang filosofiya, total transformation na to. Itong mga huling aral, sila na talaga yung kayang magbago sa'yo sa core. Tara, all in! 10. Hindi lahat karapat-dapat pagkatiwalaan. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. At hindi lahat ng ngiti, totoo. Ang pagtitiwala ay isa sa pinakamalakas mong regalong maibibigay. Pero isa rin sa pinakamahirap bawiin pag nasira. Kasi pag nagtiwala ka, bumubukas ka ng pinto. At kung sino man ang pumasok, kung hindi marunong mag-ingat, mas masama ka pa nilang iiwan kaysa sa nahanap ka nila. Oo, alam ko, tipo kang tao na laging todo bigay. Naniniwala kang kapag totoo ka, magiging totoo rin ang iba. Pero ang realidad, marunong dumali. Hindi lahat nararapat malaman ang iniisip mo. Hindi lahat nararapat marinig ang nararamdaman mo. At higit sa lahat, hindi lahat deserving magkaroon ng susi sa pinakamahina at pinaka-vulnerable mong sarili. Gets ng kalikasan to. Tingnan mo ang kawayan. 5 taon pwedeng magtago sa ilalim ng lupa bago tumubo kahit isang sanga. Anong ginagawa niya buong panahon na yon? Gumagawa ng malalim, invisible, matatag na ugat. At tanging, kapag handa na ang mga ugat, doon lang ito sisimulang tumubo pa itaas. Ganyan dapat ang tiwala mo. Tahimik, may pundasyon, at mabagal ang paggawa. Dahil kung ibibigay mo ito agad sa unang taong dadaan, baka matapakan lang nila bago pa man ito makapamulaklak. Alam mo yung pakiramdam na, kausap mo ang isang tao na mukhang mabait at madaling lapitan. Binuksan mo ang sarili mo tungkol sa isang mahirap na pinagdadaanan. Nakinig siya pero pagkatapos mong magsalita, sagot niya, "Ay nako, wala yan sa pinagdaanan ko." Tapos biglang pinag-uusapan na niya sarili niya, ang problema niya, drama niya, kwento niya. At naiwan ka na lang na parang nagsisikang nag-share ka. Ginawa lang daw salamin, hindi tulay, ang pinagdadaanan mo. Kaka-relate, di ba? Ang tanong, bakit ka nga ba nagbahagi? Dahil ba talagang nagtitiwala ka o dahil lang kailangan mong may mapagsabihan? Minsan kasi, napapadalas ang overshare natin kasi ayaw nating mag-isa sa dinadala natin. Pero, pag padalos-dalos ang pagtitiwala, mas malalim pa minsan ang sugat kumpara sa pananahimik. Mas naintindihan ng mga Stoic yan. Tinuruan ni Epictetus ang mga estudyante niyang magmasid muna bago magbukas ng sarili, hayaang lumipas ang panahon para makita kung may taglay bang diskresyon, respeto, at karunungan ang isang tao. Hindi dahil suplado sila, kundi dahil alam nila. May mga katotohanan na para lang sa mga taong karapat-dapat. Sabi ni Seneca, mas ligtas pang umiwas magtiwala kaysa magsisi na nagtiwala. Hindi yun paranoia, yun ang emotional intelligence. Yan ang pagtatanggol ng sariling kapanatagan. Hindi ito tungkol sa pagtatayo ng pader sa sarili. Tungkol ito sa pagiging mapili. Mag-ugat muna ang relasyon, hindi puro itsura lang. Hayaan magsalita ang kilos, hindi puro salita.
Kasi kadalasan, ang taong marunong makinig ang siyang pinakanakakaintindi kung kanino dapat magtiwala. Tandaan mo ito, hindi lahat ng pinagdadaanan mo kailangan ikwento. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan ipaliwanag. Minsan, ang pananahimik, hindi pagtatago, galang sa sarili yan. Hindi lahat karapat-dapat hawakan ang kwento mo. Ano dapat gawin? Una, makinig. Pag may bagong kakilala, pansinin kung paano nila hawakan ang kwento ng iba. Madalas ba silang manira ng iba kapag kausap ka nila? Malamang, ganun din gawin nila sa'yo. Pangalawa, subukan muna ng maliit bago mag-share ng malaki. Ibigay mong una ang simple. Tingnan mo kung paano nila ito hinawakan. Nirespeto ba nila? Iningatan ba? Ginamit ba laban sa'yo? Pinakaimportante, tumigil sa impulsive na pagbabahagi. Tanungin ang sarili, nagbabahagi ba ako dahil nagtitiwala ako o dahil kailangan ko lang ilabas? Kung pangalawa, mas mabuting isulat, huminga, maghintay. Hindi lahat ng bagay kailangang bigkasin. Magtiwala, oo, pero magtiwala ka tulad ng kawayan, tahimik at palalim muna. At kapag handa na, saka palakihin palabas. Hindi lahat karapat-dapat sa tiwala mo, pero ikaw, karapat-dapat mapasurround ng mga taong marunong rumespeto nito. Ngayon, higit pa ito sa mga payo lang. Eto na yung hamon, kasi tong mga huling aral, yan yung kaya talagang gumising ng kung anong dormant sa loob mo. Humanda ka, dahil ang kasunod, hindi para sa kahit sino-sino lang. May mga laban na tahimik lang napapanalunan. Hindi lahat kailangang i-share. May mga sandali sa buhay na ang pinakamatalinong bagay na pwede mong gawin ay manahimik, not dahil sa takot o kahinaan, kundi dahil ito ang estratehiya. Galang sa sarili. May mga desisyon na pag ipinagsabi mo agad, nawawala ang lakas. May mga proseso na kailangan muna ng proteksyon, hindi paliwanag. May mga laban na sa likod ng saradong pintulang napapanalunan. Alam mo bakit? May mga pagbabago na nawawala ang lakas kapag naputol dahil sa paliwanag. Pag sinasabi mo lahat, binibigyan mo rin ng daan para kwestiyonin ng iba. Kung ang ginagawa mo'y mahina pa, pwedeng mabuwag. Isipin mo to, lumalayo ka na sa isang lugar na hindi mo na pinagbibilangan. Siguro, relasyon, trabaho, iyong dating sarili. Malinaw sa'yo, handa ka. Pero pag tinipa mong lahat, sinishare mo sa lahat sila may reaksyon na agad. Sigurado ka, parang risky yan ha. Biglang nagdududa ka na rin. Ang dating malinaw, biglang malabo. Ang dating momentum, biglang kabado. Totoo, nakakabingi ang ingay ng iba minsan. Natatabunan ang sariling boses. Gets ng kalikasan yan. Hindi binabalita ng agila na lilipad na siya. Nagtatayo lang siya ng pugad sa pinakamataas, tahimik. Pag dumapo, lipad lang. Walang audience, walang aviso. Ganon din tayo dapat madalas. Huwag ipagsabi ang bagay na binubuo pa. Kung makakatulong, eto ang personal kong share. Nagkaroon ako ng panahon na kailangan ko ng matinding pagbabago. Hindi pa klaro lahat, pero may sigaw sa loob na nagsasabi na, ito na, yon. Hindi ito pansamantalang damdamin. Yung tipong sa bituka mo nararamdaman. Naramdaman mo na ba yon? Desidido na ako. Tama ang pakiramdam. Pero bago ako umaksyon, nagkwento muna ako. Excited, siguro naghahanap ng kaunting validation. Pero ang nakuha ko, takot, puro opinyon ng duda. Paano pag di umubra? Paano kung magsisi ka? Hindi ba sobra naman yan? Ayun, parang virus, nakuha ko yung takot nila. Nangyari na ba sa'yo yon? Sigurado ka na sana. Tapos nung masyado kang nakinig, di mo na alam kung boses mo pa ba o kanila na. Doon ko natutunan, may mga laban na tahimik mo lang mapapanalunan. May mga desisyon na hindi para pag-usapan, para gawin. Hindi lahat ng pakiramdam kailangang gawing salita. Minsan, ang pinakamakapangyarihang pwedeng gawin ay protektahan ang direksyon mo mula sa ingay. Gets ng mga Stoic to. Si Marcus Aurelius, emperador ng Roma, para lang sa sarili niya ang sinusulat niya. Wala siyang gustong kumbinsihin. Isinusulat niya ang pagkakamali, progreso, at iniisip niya ng pribado. Hindi para sa iba, kundi para sarili niya. Sa sariling salita niya, ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi maging katulad ng iyong kaaway. Hindi mo kailangang patunayan na tama ka. Ang kailangan,
Kumilos ka ayon sa totoo para sa'yo, kahit walang makaintindi. Si Epictetus naman, ang turo niya, kumilos ka muna, salita lang kung talagang kailangan. Kasi kapag baligtad, nauuna na ang ego kesa sa tunay na layunin. Ano nga ba dapat mong gawin? Una, magmasid. Alin sa mga desisyong sinasabi mo ay dahil nakasanayan, kusa o insecurity? Kailangan mo ba talagang sabihin o kaya mo bang panatilihin yan sa katahimikan ng kaunti pa? Ikalawa, protektahan ang sarili. Hindi lahat ng ginagawa mo handa na para sa opinyon ng iba. May mga katotohanan na mas tumitibay kung hindi mo muna dinidistorbo ng paliwanag. Ikatlo, gawing kaalyado ang katahimikan. Hindi para mag-isa, kundi para piliin kung kanino ka lang talaga magbubukas. Minsan, sapat na ikaw lang ang nakakaalam at yun na, yun. Kasi oo, may mga laban na walang saksi. Panalo mo yan sa isipan, sa consistency, sa kakayahang manahimik hanggat malalim na ang ugat ng binubuo mo. At kung tama ang pagkakagawa mo, dadating ang araw, hindi mo nakakailangang magsalita. Ang kung sino ka na ang magsasalita para sa'yo. Nakakapagod ang ingay ng mundo. Ligid tayo ng ingay, panlabas, notifikasyon, opinyon, abala, panloob, duda, paghahambing, pressure na ipaliwanag o patunayan lahat. Alam mo ba kung gaano kapagod yon? Yung parang kailangan mong ipaliwanag bawat kilos, bawat desisyon, i-anunsyo bawat pagbabago para lang magmukhang totoo. Parang laging todo volume lahat para lang masabing gumagalaw ka. Pero ang problema, kadalasan, ang ingay, mukhang aksyon, pero distraction lang talaga. Dadating sa punto, ubos na ang lakas ng kaluluwa mo. Kasi yung kaka-post, kaka-explain, kaka-share, nakaka-drain. Minsan, pinakamalusog na solusyon, hindi yung lumakas ang boses, kundi hinaan ang ingay. Naranasan mo na ba yon? Sinusubukan mong baguhin ang buhay mo, relasyon, kalusugan, pag-iisip. Pero imbes na mag-focus, napapansin mo, halos lahat ng maliliit na pagbabago, gustong i-share, kailangan may validation, parang hindi totoo hanggat walang nakakakita. Pero hindi kailangan ng pagbabago ang palakpak. Kailangan lang nito ay direksyon. Sabi ni Epictetus, huwag mong iklaro ang iyong filosofiya. Live it. Isa yan sa mga linyang pag isinais sa buhay mo, talagang magbabago ang takbo ng buhay mo. Dahil habang mas marami kang sinasabi, mas kaunti ang nagagawa mo. Habang mas naghuhusga ka, mas hindi ka na nakakausad. Ang ingay ang nagiging bida at ikaw, nagiging tagapanood ka na lang ng sarili mong pagbabago. May isang simpleng kwento na sumasalamin dito. May isang monghe na nakatira sa tuktok ng bundok. Araw-araw bumababa siya papunta sa baryo ng tahimik para kumuha ng tubig. Hindi niya kailanman ikinuwento kung anong ginagawa niya. Minsan, may isang binatang nagtanong sa kanya kung bakit tahimik siya at bakit hindi niya tinuturo ang mga nalalaman niya. Sabi ng monghe, kung kailangan ko pang magsalita para mapansin, ibig sabihin hindi ko pa ito sapat na alam. At naglakad na uli siya. Minsan, ang ingay ay lumalabas lang kapag may insecurities. Kung sigurado ka, hindi mo kailangan ipagsigawan. Kung payapa ka, hindi mo kailangan magpaliwanag. Kung nakatutok ka, hindi mo kailangang i-share lahat. So, anong pwede mong gawin? Una, alamin ang ingay mo. Ano ang mga sinasabi mo para lang gumaan ang pakiramdam mo? Ano ang mga sinishare mo dahil sa impulse? Matutong makilala ang kaibahan ng totoong komunikasyon at emosyonal na ingay. Pangalawa, hinaan ang volume. I-mute ang mga taong puro salita pero walang ambag. Lumayo sa mga usapang napapalayo ka lang sa sarili mo. Hindi lahat ng bagay kailangan sagutin. Hindi lahat kailangang itama. Minsan, yung energy na ginugugol mo sa pagsasalita, yun yung energy na kulang ka para makakilos. Pangatlo, enjoyin mo ang proseso mo sa pribado. Hindi para itago, kundi para protektahan ito. Gawing banal ang katahimikan, isang lugar na ang pagbabago mo ay hindi depende sa likes, comments, o approval. Oo, mahirap sa umpisa kasi natutunan nating inarate bawat hakbang, parang laging live stream ang buhay. Pero pag tumagal, may peace kang mararamdaman, may focus, may clarity,
Nakaka-drain din ang ingay, at kapag natutunan mong mamuhay na mas konti ito, malalaman mong ang totoong mahalaga, hindi kailangan ng volume, kailangan lang ng direksyon. At ayun na nga, narito tayo. Ang huling punto, ang pinakamahalagang aral na nagbibigay saysay sa lahat ng nauna. Get ready. Kung para sa iyo mo ginagawa, hindi mo kailangang sabihin. Balikan mo yung mga panahong totoong nagbago ka. Ina-announce mo ba o basta mo na lang ginawa? Malamang, yung talagang nagmarka ng bago at pagkatapos, yun yung simple mong isinagawa. Walang paalam, walang paliwanag, walang kailangang sabihan. Umaksyon ka lang, at doon nagbago ang lahat. Dahil kapag ang bagay ay galing sa loob, hindi nito kailangan ng approval. Kailangan lang niya mabuhay. Manipis lang ang linya ng pagbabahagi ng pinagdadaanan at ng pagsigaw nito para lang ma-validate ka. At kapag di mo napansin ang linya na yon, tahimik kang mawawala ng lakas mula sa loob. May ikukwento ako na nagbago sa akin. Isang araw, may nagtanong sa akin kung bakit hindi na raw ako nagsha-share. Bakit parang lumalim at tumahimik ako? Sabi ko ng totoo, kasi ngayon, gusto ko ang pagbabago ay akin. Akin lang. At ang gaan sa pakiramdam nun. Dahil hindi ko na kailangang magpaliwanag. Hindi ko kailangang magpatunay. Ang kailangan ko lang, tuparin ang sinabi ko sa sarili ko. Doon ko naintindihan, kapag ginagawa mo para sa sarili mo, hindi mo kailangang sabihin. Kasi ramdam mo, hawak mo, nabubuhay mo, at sapat na yon. Sabi ni Seneca, ang gantimpala sa tamang gawa ay ang pagkakagawa mo. Hindi ang pag-usapan ito, hindi ang palakpakan para dito, kundi ang kaalaman mo, na ikaw lang at ang sarili mo, na ikaw ang kumuha ng hakbang. Pag-isipan mo, kung ang pagbabago mo ay depende sa ibang tao para mapansin, iyo ba talaga yon o inuupa mo lang sa opinyon ng iba? Kapag ang bagay ay galing sa malalim na lugar, hindi ka nagmamadaling ipakita. Hindi mo kailangang isabit sa dingding o ulitin ng 20 beses. Sapat na ang isabuhay mo ito, and yun ang pinakatunay na kalayaan na mahahanap mo. So, anong pwede mong gawin? Una, magbago sa katahimikan. Hindi dahil nagtatago ka, kundi dahil totoo kang committed. Hayaan mong manggaling sa tunay na alignment sa sarili ang motivation mo. Hindi dahil pinapansin ka. Pangalawa, hayaan mong panahon ang magsalita para sa iyo. Ang binubuo mo ngayon, makikita rin ng iba balang araw. Maaaring magkasalungat ang mga salita, pero ang gawa, hinding-hindi. At pangatlo, tandaan mo, hindi ka nandito para magpa-impress. Nandito ka para mag-evolve. Kung may makapansin, ayos. Kung wala, ayos lang din. Kasi kung para sa'yo, sapat na yon. Ito na ang huling aral. At siguro, ang pinaka-importante, hindi mo kailangang i-announce. Hindi mo kailangang ipagtanggol. Kailangan mo lang mabuhay. Dahil kapag tunay mong ginawa para sa sarili mo, di mo kailangan magsalita, makikita, at madarama mo yan. At magbabago ka, pati lahat ng taong mahawakan mo.